Ngayong panahon ng pag-ibig at pagbibigayan, ating ibida ang kwento ng dalawang tao na pinagsisihan ang naging desisyon sa buhay. Matapos ang mahabang panahon, mapapatawad mo pa ba ang taong minahal mo pero sinira ang buhay mo matapos itong magbago? Maraming sakit ng ulo ang ibinigay ni Marcos sa kanyang ama na si Ginoong Leon, ang mga club, disco at pabago-bagong mga nobya. Pinagdaanan ni Marcos ang lahat ng ito noong nasa 20 taong gulang pa lamang siya, ngunit lalong lumala mula noon. Napakabilis ng pagpapalit ng mga babae sa buhay ni Marcos na hindi na niya natatandaan ang kanilang mga mukha o pangalan. Maraming beses ding nahuli ni Ginoong Leon ang bagong babae ng kanyang anak na walang kahiya-hiyang nakahiga sa kama. Katabi ang mga bote ng alak at mga lukot na pakete ng sigarilyo. "Bakit ka nagkakaganyan?" Galit na saway ni Ginoong Leon sa kanyang anak. "Hindi mo lang pinapahiya ang sarili mo, pati ako nadadamay." "Dad, malaki na ako, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko." "Diyos ko, anong desisyon ang sinasabi mo? Wala kang ang alam gawin kundi uminom at makipaglandian sa mga babae." Bumuntong hininga si Ginoong Leon. "Ganito na lang. Noong nakaraang linggo, dumalaw ang apo ng matalik kong kaibigan na si Cesar. Napakabuting bata at bukas makikilala mo siya. Lolo na lang niya ang natitira niyang pamilya. Namatay ang kanyang ama 2 taon na ang nakakaraan at mukhang may bago ng asawa ang kanyang madrasta. Pwede mong pakasalan ng batang yon, anak. Nakilala ko na siya at sinisiguro ko sa'yo magiging perpekto siyang asawa. Pakakasalan ko na ba siya bukas?" Tugon ni Marcos nang may pangaasar habang nakatingin sa kanyang ama. Labis na nainis si Ginoong Leon sa tanong, kaya't agad niyang nilisan ang apartment ng anak. Malakas na isinara ang pinto. Naging maayos naman ang kanilang hapunan kinabukasan. Nagustuhan ni Marcos si Hana. Ang kanyang simpleng kilos at natural na ugali ang bumihag sa kanya. Malugod niyang sinagot ang mga tanong ni Marcos. Nagtanong rin ng ilang bagay at masayang tumitingin sa binata gamit ang kanyang malalaki at itim na mga mata. Labis na humanga si Marcos sa pagiging natural ng dalaga. Sanay na siya sa mga peking anyo ng kagandahan ng mga modernong glamorosang babae. Dahil dito, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan para sa dalaga. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi sila naghihiwalay. At pagkatapos ay bigla siyang na-bored. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya at nawala ng interes kay Hana. Bumalik si Marcos sa kanyang mga kaibigan at ipinagpatuloy ang buhay niya. Isang araw, tinawagan siya ni Hana at nag-request na makipag-usap sa kanya. Habang naglalakad si Marcos sa parke, nakita niya si Hana mula sa malayo. Nakatayo ito sa tabi ng fountain, nakatalikod at mukhang mahina at marupok na estatwa ng isang sinaunang diyosa. Ang dahan-dahang hangin ay pinapaalo ng kanyang puting sundress at ang malambot na hibla ng kanyang buhok na nakatali. Lumapit si Marcos, hinawakan ng kamay ng dalaga at ngumiti sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Si Hana ay maputla na parang tiyok. "Anong nangyari? May sakit ka ba?" Tanong ni Marcos nang may kaba. "Hindi, ayos lang ako. Buntis ako, Marcos, at gusto kong malaman mo to." "Hana, alam mo namang hindi tayo pwedeng magpakasal dahilan sa bata. Sa loob ng 1 buwan, maghihiwalay din tayo at magtatanim ng galit sa isa't isa. Mahal ko ang pagiging malaya. At kailangan mo ng pamilya at isang normal na asawa. Hindi ako handa para dyan. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Hana nang nakayuko ang ulo at lalo pang namutla. "Magpalaglag ka at babayaran ko ang gastos." Tumawa si Hana ng kakaiba, tumalikod at naglakad palayo. Tinitigan lang siya ni Marcos habang papalayo at pagkatapos ay pumunta siya sa isang club at nagpakalasing, labis na nakakaramdam ng sama ng loob. Makalipas ang halos 2 linggo, umuwi si Marcos sa bahay ng kanyang mga magulang at nadatna ng kanyang ama na nakaupo sa mesa, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Naramdaman ni Marcos na may mali, kaya lumapit siya at nagtanong, "Anong nangyari?" "Pumanaw na si Cesar. Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas." Sagot ng ama ni Marcos. "Nagkaroon siya ng pagtatalo sa kanyang apo. Nabuntis ito ng isang lalaki pero ayaw nitong sabihin kung sino. Sa galit, itinaboy niya ito palabas ng bahay. Pagkatapos doon, tumawag siya sa akin. Kakasimula pa lang naming mag-usap nang marinig ko siyang hirap sa paghinga sa telepono. Tumawag ako ng ambulansya at nagpunta rin ako mismo, pero huli na. Kahapon siya inilibing." Pagkarinig nito, nanlamig si Marcos at nagtanong, "Anong nangyari kay Hana?" "Hindi ko alam kung nasan siya. Wala siya sa libing. Ni hindi man lang siya dumating para magpaalam sa kanyang lolo. Anong klaseng ugali yon?"
at napakatanga ko na gusto ko kayong magpakasal. Mali pala ako. Ibinaling ni Marcos ang kanyang mga mata pababa at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng kalahating oras kasama ang kanyang mga magulang, nagmadali siyang hanapin si Hana, ngunit wala siya kahit saan. Lumipas ang isang buwan, pangalawa, pangatlo, ngunit si Hana ay tuluyan nang naglaho. Simula noon, nagsimulang magbago si Marcos. Mas marami na siyang oras na ginugugol kasama ang kanyang ama na hindi makapaniwala sa pagbabago ng kanyang anak. Lubos na isinubsob ng binata ang sarili sa negosyo ng pamilya. Kahit na mahirap para sa kanya, mabilis siyang naging kanang kamay ng kanyang ama. Nang pumanaw si Ginoong Leon, si Marcos ang nagpatuloy sa pamamahala ng kumpanya. Bagamat labis niyang dinamdam ang pagpanaw ng kanyang ama, hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, itinaas pa niya ang kumpanya sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ngayon, kilala si Marcos bilang isang seryosong negosyante at walang pagtitipon sa bayan na hindi siya iniimbitahan bilang panauhing pandangal. Sa bisperas ng Pasko, paalis na si Marcos mula sa opisina nang tawagin siya ng security guard na si Nicolas na kasama na ng kumpanya mula nang ito'y itatag. Merry Christmas po, Sir Marcos! At sa'yo rin, kamusta na ang asawa mo? Nakalabas na ba siya ng ospital? Opo, salamat po. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi ko alam kung anong mangyayari. Taos-pusong umiti si Marcos at marahan tinapik sa balikat ang matandang gwardya bago magpatuloy sa kanyang paglalakad. Napakabuting tao, bulong ng gwardya habang nagpapasalamat na nakatingin sa papalayong amo. Ilang buwan na ang nakalipas, literal na iniligtas ni Marcos ang buhay ng asawa ni Nicolas sa pamamagitan ng pagbabayad para sa mahal na gamot na kailangan para sa kanyang gamutan. Mula sa opisina, nagtungo si Marcos sa pinakamalaking plaza kung saan makikita ang isang napakalaking Christmas tree. Sa taong ito, napagkasundo ang gawing wish tree ang puno kung saan ang lahat ay maaring makilahok sa paggawa ng mabuting gawain at tuparin ang pangarap ng iba. Plano rin ni Marcos na kumuha ng ilang makukulay at magagandang card mula sa puno. Naroon din ang mga mamamahayag kaya't sumagot siya ng ilang tanong bago pumili at magbasa sa harap ng kamera ng ilan sa mga kahilingan ng bata. Iba-iba ang mga ito, ngunit napaka-inosente kaya't napangiti si Marcos. Si Lexter ay humiling ng scooter, samantalang si Angelo naman ay gustong makapanood ng circus. Ang 7 taong gulang na si Tanya ay nangarap ng isang set ng mga gamit para sa pagpipinta. At isang batang lalaki ang sumulat kay Santa Claus, humihiling ng bagong cellphone para sa kanyang ina upang maibigay sa kanya ang lumang cellphone nito. Biglang napako ang tingin ni Marcos sa isang maruming piraso ng papel na pinilas mula sa pahina ng isang notebook. Habang ang lahat ng mga card ay nakatali ng magagandang laso, ang piraso ng papel na ito ay nasa mababa lamang at medyo nakatagilid sa isang sanga ng puno na parang sinubukan itong ikabit ngunit hindi alam kung paano. Maingat na binuksan ni Marcos ang papel. Sa malalaking sulat kamay ng bata, mababasa ang ilang salita na nakasulat. Dear Santa, sana po hanapin niyo ang papa ko. Mula kay Lucas na 5 taong gulang. Binasa ni Marcos ang mga linyang iyon ng ilang beses at bigla naramdaman niyang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya na maaari rin sana siyang magkaroon ng anak ngunit tinanggihan niya ito at iniutos pang ipalaglag. Automatikong tinupi ni Marcos ang papel at isinuksok sa bulsa ng kanyang coat. Pagkatapos, agad niyang sinabi sa mga mamamahayag na tapusin na ang pagkuha ng video at nagmadaling pumunta sa kanyang sasakyan. Kinagabihan, nakaupo si Marcos sa isang maaliwalas na restaurant kasama ang kanyang kasintahan, si Margaret. Plano niyang mag-propose dito ngayong gabi ng bisperas ng Pasko. Habang nakikinig si Marcos sa masigla at masayang kwento ni Margaret tungkol sa pagsha-shopping at paglilibang kasama ang mga kaibigan, bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Love, bigyan mo na ako ng baby. Tumingin si Margaret sa kanya nang nagtataka, pagkatapos ay napatawa ng may halong nerbiyos. Marcos, anong sinasabi mo? Baby, alam mo naman ang mga plano natin. Di ba nga paulit-ulit mo sinasabi na let's live for ourselves? Margaret, gusto kong magkaroon ng anak. Isang anak na lalaki. Lucas, halimbawa. Laking gulat ng babae at lumaki ang kanyang mga mata. Joke ba yan? At anong klaseng pangalan yan? Lucas? Hindi pwede. Suminghap si Margaret, ngunit nang makita niyang nakakunot ang noo ni Marcos, sinubukan niyang gawing magaan ang sitwasyon. Siyempre, bibigyan kita ng anak pero sa tamang panahon. Ayokong masira ang figure ko sa ngayon.
Gusto mong payat at balingkinitan ko. Isipin mo na lang ako na parang bilog na hipo. Nakakatawa, di ba? At saka lahat ng hassle, mga diaper, yaya, at sakit ng mga bata. Tinitigan siya ni Marcos ng may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi na nagsalita at nagpatuloy sa kanilang hapunan. Samantala, nainis si Margaret sa kanyang nobyo dahil sa ganoong kababaw na ideya at hindi niya balak magpaubaya. Magbuka ng taxi para sa akin, masakit ang ulo ko. Mariing sabi niya na halatang naiinis. Nag-alok si Marcos na ihatid siya, ngunit tinanggihan ito ni Margaret. Sa halip, may himik ng sama ng loob at tumungo na palabas ng restaurant. Pagkatapos bayaran ni Marcos ang kanilang hapunan, sumunod siya palabas. Nang makita niyang umalis na si Margaret, nagpasya siyang maglakad-lakad para makalanghap ng sariwang hangin. Matagal siyang naglakad, lumiliko mula sa isang kalye patungo sa isa pa, hanggang sa makarating siya sa plaza. Sa tapat ng puno ng Christmas tree kung saan siya naroon kaninang umaga. Paano kita mahahanap, Lucas? Paano kita mapapasaya? Mahina niyang bulong. Bigla niyang napansin ang isang gumagalaw na tambak sa gilid. Animoy kumikislap ang mga kamay at paa sa pagitan ng mga halaman. Nang lumapit si Marcos, napansin niyang nag-aaway ang mga bata, kaya't nagmadali siyang pumunta roon. 4 sa mga bata ang nagtakbuhan habang ang isa ay naiwan na nakaupo sa lupa. Pinupunasan ng ilong at sinusubukang ayusin ang punit na manggas ng kanyang luma at manipis na jacket. Bagamat maliit ang bata, hindi ito umiyak o natakot nang yumuko si Marcos sa harap niya. Hey buddy, ayos ka lang ba? Tumango ang bata at tinulungan siyang tumayo ni Marcos, pinagpag ang dumi sa kanyang damit. Kumuha si Marcos ng panyo sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mukha ng bata. Ngayon, sabihin mo ang totoo, bakit ka nila sinasaktan? Gusto ko lang po tingnan kung kinuha na ni Santa ang sulat ko o hindi. Sabi nila marumi daw po ako at baka madumihan ko ang Christmas tree. Nasaan ang mama mo? Naroon po siya naglilinis at tinutulungan ko po siya. Ako po at ang mama ko ang tagalinis dito at doon po kami nakatira sa gusaling yun. Napangiti si Marcos habang pinapanood ang bata na masiglang nagkikwento. Pwede bang sabihin mo sa akin kung anong isinulat mo? Tanong niya na may banayad ng ngiti. Hindi ko po pwedeng sabihin, baka hindi matupad. Ganun ba? Tingnan na lang natin ang magkasama kung naroon pa ang sulat. Kinuha niya ang bata at binuhat. Napakagaan ito kaya't nagulat si Marcos. Hindi ka ba papagalitan ng mama mo dahil napunit ang jacket mo? Tanong ni Marcos habang bitbit ang bata papunta sa Christmas tree. Hindi po, hindi siya marunong magalit. Napakabait ng mama ko, pero ayaw ko kapag umiiyak siya. Bakit umiiyak ang mama mo? Hindi ko po alam. Simpleng sagot ng bata. Hindi niya sinasabi, baka nasaktan po siya. Minsan po kasi umiiyak din ako kapag natamaan ako ng kung ano-ano. Pero ang kakaiba, si mama umiiyak sa gabi. Minsan po nagigising ako, tapos pupunta ako sa kanya. Pero sabi niya, inimbento ko lang o panaginip ko lang yon. Pero naririnig ko po talaga. Naglakad si Marcos habang buhat ang bata. Iniisip na ang babae marahil lubos na malungkot. Naisipan niya na baka ito ay nalulong sa alak. Nasaan ang papa mo? Hindi ko po alam. Sabi ni mama matagal na siyang nawawala at hindi niya kami mahanap. Bigla na lang tumalo ng bata sa mga bisig ni Marcos at tumakbo papunta sa Christmas tree. Wala ang sulat! Yehey! Magkakaroon na ako ng papa! Ang totoong papa ko! Tuwang-tuwa itong sumigaw habang halos sumasayaw sa galak. Sandali lang, sabi ni Marcos na tigilan dahil sa biglang kutob na naramdaman. Ikaw si Lucas? At ikaw ang humiling kay Santa na hanapin ang papa mo? Opo! Sigaw ng bata nang biglang narinig ang boses ng isang babae. Anak, uwi na tayo! Dahan-dahang lumingon si Marcos sa pinagmula ng tinig at biglang napako sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding pagkagulat. Sa liwanag ng mga parol, nandoon si Hana, nakatayo sa harap niya. Hindi na sana makikilala ni Marcos si Hana sa kanyang suot, luma at kupas na jacket, maluwag na pantalon at nakakatawang mga bota. Pero ang boses, iyon ang boses niya. Samantala, kinuha ni Hana ang kamay ng kanyang anak at naglakad palayo, walang pakialam sa lalaking nakatayo sa tabi. Buong atensyon niya ay nakatuon sa kanyang anak, nagtatanong ng kung ano-ano. Hana! Tawag ni Marcos, hindi na nakatiis pa at sumunod sa mag-ina. Hana, ako ito, si Marcos. Hindi mo ba ako nakikilala?
Napahinto si Hana at parang tinamaan ng isang pagkabigla. Humarap siya at tumitig kay Marcos na papalapit sa kanya. Hana, natutuwa akong nagkita tayo. Matagal na kitang hinahanap. Bakit? Tanong ni Hana habang umatras at mahigpit na niyakap si Lucas. Gusto lang kitang tulungan. Kamusta ka na? Tulad ng nakikita mo. Malamig niyang sagot. Hana, bakit ka? Anong gusto mong marinig? Na sinira mo ang buhay ko? Na pinagsisihan ko ang lahat? Na hindi ako masaya? Hindi, hindi at hindi. Pero hindi rin ako masaya na makita ka. Kaya wag mo na kaming pigilan. Kailangan na naming umalis. May asawa ka na ba? Tanong ni Marcos, isang katawa-tawang tanong. Hindi sumagot si Hana. Sa halip, tiningnan lang niya si Marcos ng may halong paghamak. Pagkatapos ay muling kinuha ang kamay ng kanyang anak na nakatayo sa kanyang tabi at umalis ng mabilis ang hakbang. Lumipas ang 2 araw. Sa lahat ng oras na yon, parang wala sa sarili si Marcos. Hindi niya makalimutan ang kakaiba at di inaasahang pagkikita nila ni Hana. Hindi niya maunawaan ang labis na bumabagabag dito. Bukod pa roon, labis siyang naiinis kay Margaret at malinaw niyang naunawaan na ayaw niyang itali ang kanyang buhay sa babaeng ito. Patuloy na bumabalik sa kanyang isip si Hana at ang anak nito. Naramdaman ni Marcos na kailangan siya ng mag-ina. Habang sumasakay sa sasakyan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang coat at may nakapa siyang kakaiba. Ang sulat mula kay Lucas at muli niya itong binasa. Lucas, 5 taong gulang. Anong tanga ko? Sabay hila ng kanyang korbata at kuwelyo na parang sinasakal siya. Anak ko si Lucas? Bakit ako naging bulag? Bakit ko naisip na ipapabort niya ang bata? Tanga! Pagdating ni Marcos sa bahay, hindi siya mapakali. Ang isip niya ay gulong-gulo. Biglang tumunog ang doorbell at pagbukas niya ng pinto, naroon si Margaret na nakangiti. Hindi maganda ang paghihiwalay natin at gusto kong bumawi. Bukas na ang Pasko at ayaw kong i-celebrate ito na wala ka. Pasensya na Margaret, pero hindi ngayon. Gusto kong mapag-isa. Naiintindihan ko. Nagpaplano ka para i-surprise ako. Sige, hindi na ako makikipagtalo. Saan tayo makikita bukas? Sa club o susunduin mo ko? Hindi, maghiwalay na tayo. May mahal na akong iba at may anak kami. Kailangan nila ako at kailangan ko rin sila. Sorry Margaret. Hindi kita mapapatawad. Babalik ka rin sa akin. Gagapang ka at magmamakaawa ka para patawarin kita. Habang palis si Margaret ay may sinigaw pa siya, ngunit hindi na ito narinig ni Marcos. Abala na siya sa paghahanap kung saan makakabili ng costume ni Santa Claus. Nang may kumatok sa pinto ng dormitoryo kung saan nakatira ang mag-ina, nagulat si Hana nang makita ang oras. 8:00 ng gabi. Sino kaya ang darating sa kanila sa isang masayang gabi? Si Lucas na tumutulog sa kanyang ina na mag-ayos ng mesa ay tumakbo papunta sa pinto. Binuksan niya ito at napahinto sa gulat. Nakatayo roon ang isang tunay na Santa Claus. May dala itong malaking bag na puno ng mga regalo. Nagningning ang mga mata ng bata nang makita ang mga laruan. Si Hana na hindi nauunawaan ang nangyayari ay tumayo sa tabi ni Lucas. Teka, hindi kami umorder ng kahit anong regalo. Siguro nagkamali kayo ng bahay. Sabi niya na hindi makapaniwala, ngunit umiling lamang si Santa. Walang pagkakamali. Ngayon anak, sabihin mo sa mama mo kung ano ang isinulat mo sa papel na inilagay mo sa puno. Hiniling ko na magkaroon ako ng papa at heto na siya. Hinubad ni Marcos ang kanyang suot na pang-Santa at tumambad ang mukha niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Hana at Lucas. Patawarin mo ko Hana, huwag mo kong palayasin. Gusto kong mabuhay na kasama kayo ni Lucas. Siya ba ang anak ko? Tumango si Hana habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Kukunin ko na kayo dito. Magsama-sama na tayong 3, Hana. Mahal ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kita kamahal. Hating gabi na at si Lucas matapos makipaglaro sa kanyang ama ay masayang nakatulog. Kinuha ni Marcos ang kamay ni Hana at pinaupo ito sa tabi niya sa sofa. Malungkot ako na hindi nakita ng ama ko ang pamilya natin. Sigurado akong matutuwa siya. Ganoon din si Lolo. Nag-away kami noon kaya umalis ako. Gusto kong bumalik kasama ang baby. Inisip kong mapapatawad niya ako. Pero wala na siya bago niya pa makita ang apo niya. Hindi ako pumunta sa stepmom ko. Alam kong hindi niya rin ako tatanggapin. Narinig ko na ang bagong asawa niya ang kumuha ng pera niya. At ngayon, nakatira siya sa apartment ng lolo ko. Hindi ko na siya pinaalis. Nagdesisyon akong kaya ko ng mag-isa. At nagtrabaho ako bilang janitor.
Hana, kalimutan mo na ang lahat ng yon. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Hindi kita pababayaan. Ikaw at si Lucas ang aking kaligayahan. Hinalikan ni Marco si Hana sa pisngi. Niyakap siya ni Hana na ang mga matay puno ng pag-asa. Naniniwala siya na ngayon magiging maayos na ang lahat.